dikit po yung ITV. Small letters, big letters, hindi po mahalaga yan. Basta Batas ITV, yan po ang ilalagay ninyo. Diyan po sa inyong Facebook account. Diyan po sa may bandang search. Pagkatapos, i-click ninyo, lalabas po yung aming page. At pagkatapos, meron po kayong makikita parang maliliit na kwadradong mga kahundod. Meron pong arrow na nakaturo sa papuntang kanan. I-click po ninyo yung arrow. Mapapanood po ninyo kami. Pag sa amang panig ng Pilipinas at buong mundo kayo nandoon sa pamamagitan po ng Facebook. Samantala, pwede rin po kaming mapanood sa pamamagitan ng Twitter. Yan. Twitter.com. Yan. /Attorney Batas. Okay. Pakinggan po natin ang Katbalogan. Lagi, ito na ito pagipagsumpayan nga itong Batas Internet TV. Yan. Pasadunta, linyang telepono. Maupay nga Merkulis nga adlaw. Attorney, welcome po sa ating programa, Kakampi Mo ang Batas. Damong salamat. Action Elmer Tafalla. Maupay nga adlaw gihapon. Kumusta ang ating signal? Loud and clear po tayo, Attorney, sa ating programa ngayon. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. At tuloy-tuloy po tayo kasama si Action Elmer Tafalla. Kasama na po ninyo si Attorney Batas Mauricio para magbigay ng libreng payong legal, libreng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas. At syempre, pati na po yung pagbibigay daan para po sa libreng pagpapaliwanag sa inyong mga kaso sa hukuman, sa husgado at sa korte. Libreng pagbibigay daan sa inyong mga nais na tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Libreng pagbati sa mga may birthdays, anniversaries, special occasions. At syempre, ganoon din po sa inyong mga announcements, sa mga may meetings, conferences, conventions, o di kaya sa anumang pagtitipon ng inyong paaralan, ng inyong opisina, kaya kayo nasa pribado, pampublikong tanggapan. Yan. Kayo pong mga estudyante na may mga organisasyon, may mga fraternity, sorority, o di kaya kung ano-ano pa, student government, o kung ano-ano pa, at nais po ninyo na magpadala ng inyong mga anunsyo upang mabanggit natin sa DYMS Action Radio Katbalogan sa palatuntunang Kakampi Mo ang Batas. Inaanyayahan po namin kayo. I-text po ninyo ang inyong mga announcements. 0922-833-4396. 0922-833-4396. Anong number natin dyan? Muli, Action Elmer Tafalla. Yes, sir. Sa mga hindi naman po magpadala ng kanilang mga mensahe, reaksyon, komento, ano mga gusto na lang linawin. Hingil po kami mga problema sa batas. Gamitin niyo po yung mga numerong 0999-7932-792 Yes. 0999-792-3625. Okay, Action Elmer Tafalla. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, yan po mga numero. Pwede po niyong padalhan ng inyong mga mensahe. In the meantime, narito po muna ang unang bahagi ng ating palatuntunan, ang ating pong inspirasyon sa buhay. Inspirasyon sa buhay. Mga mumunting aral upang magkaroon tayo ng katagumpayan, kapayapaan, kasaganaan, at magandang kalusugan sa ating mga buhay araw-araw na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Nais niyong maging matagumpay? Nais niyong makaiwas sa kahirapan at kasalatan ng buhay? Nais niyong magtamasa ng sarap ng buhay? Aha, ito po yung ating inspirasyon sa buhay ang ibibigay sa inyo. Ito po yung una. Sa Mateo 6:33, ang Panginoong Hesus po nagsasalita dito sa Biblia. Matthew 6:33. Ganito po sinasabi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Yan, napakaganda po niyan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Sa wikang Pilipino, pag sumikapan po ninyong hanapin muna ang kaharian at katwiran ng dakilang Diyos, at ang lahat ng inyong kailangan sa inyo ay bibigay. Di ba napakaganda? Hanapin daw muna ang kaharian at katwiran ng Diyos at ang lahat ng ating kailangan sa atin ay bibigay. Paano ba natin hahanapin ang kaharian at katwiran ng Diyos? Paano nating alam na tayo nasa kaharian ng Diyos? Aba, isa lamang po ang kaparaanan dyan para makasigurado kayo. Ano po yun? Magbasa po ng Biblia. Basahin ang Biblia, pagbulay-bulayan ng Biblia, isipin ang Biblia, pagkatapos isabuhay natin ito bawat sandali ng ating buhay. Gamitin po ang Biblia bilang batayan ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Ganun po dapat ang ating pinagsusumikapang gawin pang araw-araw. Pagka po ganun ang ginawa natin, binabasa ang Biblia, pinagbubulay-bulayan, iniisip ang Biblia. At pagkatapos ay isinasakatuparan natin ang mga nababasa natin sa Biblia sa ating pang araw-araw na buhay, darating po ang pagpapala, paggabay at proteksyon ng dakilang Diyos sa lahat ng sandali ng ating buhay. Ano man ang problema, malulutas. Ano man ang suliranin, magkakaroon ng katugunan. So ano pa hinihintay nyo? Tama na, yung buhay na mahirap. Ayoko na ng buhay na walang tagumpay. Lumipat na tayo sa buhay na marangya, masaya, may pera, at syempre malusog ang pangangatawan.
magbasa na ng Biblia, sumunod sa utos at tuntunin ng Diyos araw-araw. Yan po ating inspirasyon sa buhay. Mahahango po yan sa Mateo 6:33 ng Biblia. Basahin po ninyo at makikita nyo ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, tuloy-tuloy tayo. Aksyon, Elmer Tavalia. Yes, sir. Maraming salamat po. Okay? Okay, at attorney, sa inyo pong kapahintulutan, mayroon po tayong bisita rito. Actually, pabalik-balik po siya dito nung mga unang linggo. Aha. At ngayon lang po nakatiming sa atin. Yung problema niya po, yung bahay niya ay sakto po sa gagawing o tatamaan po sa ginagawang drainage canal. Aha. Na mga project dito po sa siyudad ng Catbalogan, particular po sa Barangay Canlapuas. Alright. Ay kasama po yung bahay niya na tatamaan po yung proyekto. Ngayon, tanong niya po ito, kung ano po daw yung mga karapatan niya o benepisyo man lang na maaari niyang hingin dahil napakaraming taon na rin po siyang nakatira doon. Salita po ito, bigay ko sa iyo ang telepono sa ating bisita ngayon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Aksyon Elmer Tafalla. Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Kakampi mo ang batas. Si Aksyon Elmer Tafalla at Attorney Batas Mauricio ang inyong pong nakakasama sa ating palatuntunan. Kausapin po natin ang ating panauhin sa loob ng himpilan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Tony. Opo, at salamat sa inyong pagdalo sa ating palatuntunan dito sa DYMS Action Radio Catbalogan. Ano po ang inyong pangalan? Mercurio Rueda po. Mercurio Rueda. Opo. Tama po ba yung nadinig ko? Mercurio Rueda. Opo. Alright, Ginong Rueda. Ano po ang nais yung idulog sa amin? Ito po kasi pong bahay ko, tinatamaan po ng drainage system po ng project ng ating pong gobyerno. Opo. At tapos po, pinaalis naman po agad kami sa pong 5,000 lang po, Tony. Sandali po lamang. Sandali po lamang. Kanino po yung lupa na kinatitirikan ng bahay nyo? Sa atin po namang pong gobyerno. So, lupa po ng gobyerno yan talaga? Opo. Wala po kasing, wala pa naman, hindi pa naman private po yan. Yun po yung masakit dyan. Alam po ninyo, sa kalakaran po ng mga batas natin, lalo na kung hindi po sa atin yung lupa na kinatitirikan ng bahay natin, at lapos yan ay pagmamayari ng gobyerno, kahit na sino mang pribadong tao, sinasabi po na may karapatan yung may-ari ng lupa, kaya yan ay gobyerno o pribadong tao na bawiin o kunin muli yung lupang yan. In fact, kahit po sila hindi magbayad sa inyo, okay po yan sapagkat isa po sa mga karapatan ng isang may-ari ng lupa ay yung karapatang gamitin yan pong lupa sa kanyang pansariling pakinabang. Kung lupa nga po ng gobyerno yan, at pagkatapos ng proyekto niya para sa ikabubuti ng mas nakararaming tao dyan po sa Catbalogan, talagang hindi po tayo po pwedeng tumanggi na maibigay yung lupang ginagamit natin bilang ating tahanan. So, ang tanong lang dyan, kung sa gobyerno ang lupa at may karapatan ng gobyernong kunin yung lupang yan mula sa inyo, may obligasyon ba siyang magbayad sa inyo sa halaga ng inyong bahay? Ano po ang sagot dyan? Ang sagot po dyan, generally, wala po. Generally, wala po. Bakit? Kung pag-aari nga niya, yung lupa na yan, at alam niyong lupa naman ng gobyerno yan, alam niyong wala kayong titulo dyan, abay, ang tawag po sa inyo sa ilalim ng Civil Code of the Philippines, builder in bad faith. Ano po yung builder in bad faith? Yung nagtayo ng kanyang istruktura, bahay, o iba pang matitirhan sa isang parsela ng lupa na nalalaman niyang hindi sa kanya yung lupa. Yan ang tawag dyan, builder in bad faith. At dahil po kayo itinuturing ng Kodigo Sibil ng Pilipinas na builder in bad faith, wala po kayong makukuha ni katiting. Yan, wala po kayong makukuha na katiting mula sa gobyerno bilang kabayaran o di kaya kahit kapalit man lamang nung bahay ninyo na itinayo ninyo at gigibain sa kasalukuyan. Ang tawag po dyan, builder in bad faith, sa ilalim po ng Artikulo 447 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Article 447, Civil Code of the Philippines. Yan po yung katotohanan dyan, kapatid na Rueda. Kahit na po ba ito ni sabihin, sinisipan na lang po tayo sa ganun totoo na lang po. Paano po? Wala naman lang po kaming mga ano pong dapat naming malipatan.
Alam po ninyo, medyo masakit po ang katotohanan. Yung po kasing obligasyon ng paglilipat na binabanggit po ninyo, na bibigyan kayo ng malilipatang lupa, yan po ay obligasyong itinatakda ng batas sa ilalim ng Republic Act 7279. Yan po yung Urban Development and Housing Act of the Philippines na iniakda ng dating Senador Joey Lina noong mga nakakalipas na panahon. Sa ilalim po ng batas na yan, Republic Act 7279, yung UDHA, o di kaya Urban Development and Housing Act na tinatawag, dito lamang po sa mga urban centers, kagaya ng Metro Manila area, nagkakaroon ng karapatan yung taong pinapaalis dyan po sa lupa ng gobyerno na makahingi ng malilipatang lupa. Ayan. Pero pagka po ganyang nasa mga lalawigan, medyo mabigat po. Ipagpaumanhin po ninyo at ang mga nakikinig sa atin kung hindi po ninyo nagugustuhan yung sinasagot ko. Pero yun po yung aking pananaw batay po sa mga batas na atin ang napag-aralan. So ano po ang dapat gawin dyan? Kung meron po silang ibinibigay sa inyo, 5,000 piso, subukan ninyong humingi pa ng karagdagan. At kung wala na, talagang doon na po yung dulo niyan. Wala na po tayong may pagpipilitan pa sa kanila. Sana po yung naging maliwanag.